naman yata mga abusado. Hindi natin tatantanan. Kaya makipagtulungan kayo sa investigador. Magandang gabi po ako si Mike Enriquez. Magandang gabi po ako si Mike Enriquez. Ako po si Mike Enriquez. Ako po si Mike Enriquez. At ito ang investigador. Inihatid na sa kanyang huling tungan ng Santo Papa. Sa naiiba niyang boses siya nakilala at binahal ng publiko araw-araw. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Mapa umaga o gabi. Nakatutok kami 24 oras. Patindi ang damdamin ng mga deboto. Naging bahagi siya ng buhay ng milyong-milyong tagapanood at tagapakinig. Hanggang makilala siya bilang investigador ng bayan na hindi tinatantanan ang maling gawi at tiwali sa lipunan. Ilang taon yung mga tigatulak? Siya ang nag-iisang Mike Enriquez. Hindi namin kayo tatantanan. Taong 1969 nang magsimula ang karera ni Mike sa radyo bilang isang disc jockey o DJ sa Manila Broadcasting Company o MBC. Pero wala raw ito sa kanyang plano. Lahat ng nangyari sa akin sa career ko bilang broadcaster, puro aksidente lang eh. Puro nagkataon. Walang sinadya ba? Wala akong kainte-interest sa pagiging announcer. Nakikinig ako sa radyo dahil AM lang noon ng araw. Ang talagang pangarap ko noon hanggang ngayon, maging paring Franciscano, Saint Francis of Assisi. Idol ko yun eh. Paalam ako sa mga magulang ko. Ang sabi ko, kung lang to, bakasyon lang to. Pumayag sila. Ilang buwan yon. Talagang buhay seminaryo talaga naranasan ko. Pero ang pangarap na maging paring Franciscano, tinutunan ng kanyang mga magulang. Tinawag ako nung rektor. Sabi niya, nandyan yung tatay mo. Sinusundo ka na niya. Nasyak ako. Sama-sama ng loob ko noon. Umiiyak ako noon. Masyado raw akong maaga. Masyadong bata pa para magdesisyon na gano'n. Nakapagtapos siya ng kursong AB Commerce sa De La Salle University noong 1973. It's great to be back till 10 tonight. I hope you got stuck. It's Baby Michael. Pero habang nag-aaral, hindi inaasahan ang pagpasok niya sa radyo. Pagpunta ko doon sa studio, naka-duty siya sa booth. Nandun yung station manager, the late Mr. Tony Romero. Sa Manila Broadcasting ito. Pinakilala niya ako doon kay Mr. Romero. Sabi niya, si Mike po ito yung ka-eskwela ko. Nag-a-apply siya para maging announcer. Ano ka mo? Sabi ko gano'n. Ba't hindi ka sumubok? Siyempre, 19 anyos ka. Naghahanap ka ng adventure. Kinabukasan, nagpunta ako ron. Nag-umpisa na ako. Noong araw, pag bago kang announcer, bawal ka magsalita. Papatugtog ka lang ng plaka. Sa panahon ito rin niya nakilala ang kanyang magiging kabiyak na si Elizabeth Baby Yumping Enriquez. Siya at ilang kaklase niya dumalaw doon sa stasyon na pinagtatrabahuan ko. Ang dinalaw nila doon, isang kapwa ko announcer, hindi ako. Pinakilala kami sa grupo nila. Ito, kasamahan ko, si Mike, ganon. Ito si Baby. Ayun, nagkakilala kami. 5 taon kami naging mag-boyfriend-girlfriend bago kami nagpakasal. Nung una, hindi rin masyadong nagustuhan ng mga magulang niya, lalo na yung nanay ni Tita Babes. Na later on, naging paborito akong manugang. Kasi ako lang ang manugang eh. We're Metro Manila's laughingstock. Fools we are, I guess it's a fact. Mula sa pagiging DJ bilang si Baby Michael, tuluyan siya naging isang radio reporter at announcer. Halimbawa sa coverage, pag yung mga pukpukan ng ulo, mga rally noon, maraming rally noon, papuntang martial law, basta batuhan ng pillbox, tsaka molotov, tsaka riot, ang pinadadala yung katulad namin. Ang una kong sweldo noon, 120 pesos kada buwan. Tsaka ang sweldo noon, cash. Wala pang ATM noon eh. So inuwi ko yung envelope na may sweldo, pay envelope. Binigay ko sa magulang ko. Umiyak yung nanay ko. Sabi niya, ito sweldo mo? Sabi niya gano'n. Hindi mo, mas malaki pa yung allowance mo sa amin kaysa rito. Pero sabi ko, ma, gusto ko yung ginagawa ko eh. Taong 1995 nang lumipat siya sa GMA Network at pinangunahan ng DCWB kung saan nagsilbi siyang presidente ng RGMA. May tumawag at nagtanong, gusto mo bang lumipat sa ibang network? Sino? Sabi kong gano'n, GMA. Tapos anong trabaho ko dyan? Yung radyo gusto nilang palakihin. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Ito
Ito po mga kapuso, nagbabalik po tayo ngayon sa Super Radio DC Republic. Wala sa usapan yung mag-newscaster ako sa TV o magpo-programa ako sa radyo. Hindi, management na lang ako noon. Nag-workshop kami sa kanya on radio operations. Galing siya. So, ang natutunan ko lang sa kanya yung impact sa radyo. Sabi niya nga, wag sobran, baka impacto na eh. So, yung impact, tandaan niya. May mga communication sa loob, hanapin mo dyan sa isa sa mga drawer dyan or something. So, naging maganda yung relasyon namin. Hanggang sa kinuha niya ako sa DCWB from reporter, ginawa niya akong anchor. Siya ang nakadiscover ng AA sa B. Alas 9:10 ang oras, AA sa B na! Nakasama ko si Alice Soto. Yung buong radio career ko, si Mike na nagdesisyon nun. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas. Nung nagkaroon ng Super Balita sa Umaga Nationwide, I had the honor of being Mike's tandem. No? Ang dahil-dahil pwedeng kunin eh. Pero akong kinuha niyang tandem. At tuwing may mga makakilala sa akin, ay si Joel, oh, yan yung partner ni Mike. Pero I really don't mind. No? Kasi sa totoo lang, karangalan na makakasama ni Mike Enriquez sa programa. Sino ba itong Si Sir Mike napaka-supportive niya at talaga makikita mo sa kanya yung professionalism, yung kanyang dedication sa trabaho. Pagkatrabaho, trabaho. Yan po ang matutunghayan ninyong mga balita sa pinakabagong programa sa larangan ng balitaan sa Mula radyo, hindi niya inakalang tatawid siya sa mundo ng telebisyon. pila ng GMA. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito eh. Nervous na nervous ako noon. Nanginginig ako sa takot, tapos ang lamig pa ng aircon. Sabi ng floor director, standby! Naku po, Diyos ko. Alas 8:31 nagbabalik para sa Chinese New Year. Mula radyo, nabigyan ng pagkakataon si Mike Enriquez sa maging news anchor sa telebisyon. Wala sa usapan yung mag-newscaster ako sa TV. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito eh. Di ba? Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako eh. Yeah, pindutin mo nga yung bete. Ano yung Lola? Ginagaya ako ni Lola Charing. Una ko siyang nakita at nakilala sa DZBB. Grabe energy level niya. Talagang wow, ang taas ng energy level. Ang bilis niya magsalita, na ang forceful. Sabi ko parang pwede itong mag-TV. Nirecommend ko siya na kunin namin for our elections coverage. That was his very first assignment sa TV. So, from radio, napunta na siya sa TV. Yan po ang matutunghayan ninyong mga balita sa pinakabagong programa sa larangan ng balitaan sa Unang-una kong ko-anchor sa telebisyon, si Karen Davila. Nervous na nervous ako noon. Nanginginig ako sa takot, tapos ang lamig pa ng aircon. Sabi ng floor director, standby! Naku po, Diyos ko. Alam mo, muntik na akong maihi sa pantalon. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi. Sa mga sandaling ito, meron daw nagaganap na negosasyon. Stricto talaga siya and talagang very precise sa mga gusto niya mangyari. Malakas ang boses, malakas ang dating. So talagang at first, yung impression mo sa kanya, tapang, ang brusko, ganon. Pero as I got to know him, napakabait na tao. Talagang wala na ako mahanap na ganyang klaseng partner na siya yung type na pagkatrabaho mo, hindi siya yung makikipagkompetensya sa'yo. Siya yung gusto pa niyang paangatin ka. Ganon kami. At ramdam na ramdam ko talaga yun. Never niya ako iniwan sa ere. The rest is history, ika nga. Tinutukan ni Mike ang mga malalaking balita at pangyayari sa bansa bilang news anchor. Narito ang pinakarespetado, pinakapinagkakatiwalaan. 2004, nilaunch namin yung 24 oras. Ito ang 24 oras! Dahil hindi natutulog ang balita. So, ang newscasters were Mike Enriquez, si Buma, and si Tita Mel, at saka si Tia Guanyo for Showbiz News. Nakita ko dito ng mga hindi katoliko at nung tinanong ko, bakit kayo nandito sa Vatican? Bakit nyo gustong makita si John Paul II? Pope John Paul II, Pope Francis, pareho kong na-cover. Si Pope John Paul II, na-cover ko. Hanggang libing niya akong pinag-cover sa Vatican. Mahigit 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin, lahat ng bahay, sira. Yolanda, nakatatlong punta ako sa Tacloban. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi. Tapos Marawi, yung Marawi, kuha na, tapos na yung bakbakan ng pinadala ko. Yung Basilan, kinabukasan din, di ba?
kon yun eh. Sinakop yun ng Abu Sayyaf eh. Isang lugar doon. Minsan nalalambing ko siya para sabihin na, uy Buma, ako nakaspot sa'yo ah. Patindi ng patindi ang damdamin ng mga deboto. Isa lang ang sigaw nila. Viva! Ramdam mo yung tunay na buhay eh. Yung tunay na nangyayari. Nandun ka mismo. Taon-taon, hanggang kailan lang, di ba? Pinagko-cover ako sa Nazareno. Naramdaman ko po kanina ang sidhi ng pananampalataya ng mga deboto. Tuwing pista ng Nazareno sa Quiapo, milyong-milyon yung mga nagtutulakan doon, naghahablutan doon. Saan galing yung bagong strain o uri? Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Pero parang wala ako naaalalang unpleasant experience except yung mani. Kasi yun yung siguro nalalaman ng tao na kaya po excuse me po, dahil sa kakakain niya ng mani. Basta inimbestigahan ko pa kung sino yung mga supplier niya ng mani eh. Kasi nga it was causing him to cough. Tapos hanggang sa pinagtatawanan siya, eh syempre masakit naman yon. Pero caring niya, tingnan mo naman, naging trademark niya na yung, excuse me po! Hanggang sa yun na yung sinasabi ng mga tao sa kanya. Pagpasok ng bagong milenyo, taong 2000, inilunsad si Mike Enriquez bilang host ng GMA Public Service Program na Investigador. Sabi ng mga bossing, Mike, gusto namin magkaroon ng isang programa na hindi lang news. Mas malalim pa sa newscast. Sisisirin nyo at hihimayin nyo yung mga balita, yung mga nangyayari. Sa wikang Ingles, investigative na programa. At gusto namin ikaw maging host nun. Dinescribe, sinalaysay nila, sinalarawan nila kung ano magiging klaseng programa ng investigador. At that time, we recognize na kailangan merong investigative show sa TV na kailangan talaga may public service. Kahit ngayon naman eh, di ba, kailangan ng public service. We thought, bakit hindi tayo gumawa ng ganoon na programa? Tapos tama-tama, si Mike then was already parang medyo a rising star. So, perfect for him. Wala na ring laman ang mga kwartong VIP. Sa programang Investigador, ilang mabibigat na istorya at kaso ang buong tapang na hinarap ni Mike. Ito na ang pagsimula ng bagong yugto ng kanyang karera. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez, at ito ang Investigador. Bilang Sumbungan ng Bayan. Magandang gabi po. Ako si Mike Enriquez, ang inyong Investigador. Taong 2000, nakilala si Mike Enriquez bilang Sumbungan ng Bayan, isang hamon na buong tapang at puso niyang ginampanan. Tinawag ako ng mga bossing at sabi nila maging investigador. Lahat yan, sinabi nila, linatag nila. Kaya alam ko yung pinapasok ko. Mapangahas din naming pinasok ang isang laboratorio ng Shabu sa Real Quezon. Sa programa Investigador, samot-saring reklamo ang hindi tinantanan ni Mike Enriquez. Walang takot na hinarap, maging ang mga sangkot sa iligal na kalakaran. Yan si Wilkins, yung Director General. Di ba si Wilkes? Amo siya ngayon sa PIDEA. O, Director General, si Pogi. Ito yung operation ng PIDEA. Nag-a-assign yun ng 2 agent na tabihan lang ako. Kaya kasi daw baka may biglang tumurok sa akin gano'n. Kahit saan katabi ko, mga sabi ko, hindi yata kasama sa usapan to. Maging bypass o drug raid, hindi inatrasan. Buksan mo! Ilan taon yung mga tigatula? Ha? Ako ba 30 po? Hindi, yung tigatula. Mga batang runner mo. Mga drugs, dyan sa Tagaytay, ang tawag Tagaytay. Kalye yun eh. Sa hangganan yun ng Quezon City at Caloocan, sa may sementeryo. Nasagip naman ang ilang sinasabing mga batang drug runner. Ang laking operasyon nun. May NBI, may PIDEA, may ano. Oo, ang kasaloob, pinasok namin. O kahit uniformado pa, walang takas sa kanya.
sa lungsod ng Maynila. Kasama ko si Mayor Lim. Marinate kaming club doon. Alas 9 pa lang ng umaga, may naghuhubad na ron, may nagsasayaw na ng hubad-hubad. Kahit ang mga isyu sa labas ng bansa, tinalakay. Kamusta ang buhay niyo dito? Mabuti naman. Mabuti. No? Mabalik pa kayo sa atin? Pabalik din ha. Malimutan ba yung sa akin? Siniyasa din ng imbestigador ng iba't ibang isyu ng bayan. Kaya ang mga sakit at problema ng lipunan, kabilang sa mga kwentong naging tatak, investigador. At kahirapan. Ang isang Mike Enriquez, hindi matatawaran ang integridad. Sa tagal ng panahon na nakasama ko siya sa investigador, marami ring pagkakataon na sinubukan kaming aregluhin ang storya. Huwag pa erehin, may mga malalaking pangalan na tumatawag sa kanya para hindi na i-ere yung mga ginagawa naming investigative stories. Pero ni minsan, hindi bumigay sa areglo ang isang Mike Enriquez. Ang ginawa lang niya sa mga panahon na yon, tatawag yan sa amin. Tama ba ang storya na to? Anong pruweba natin? Matibay? Paparinig niya sa amin, kausap kung sino man yung umaareglo ng storya na kausapin niyo yung mga tao ko sa investigador. Sa programang ito, ang mga anomalya at mga abusado, hindi natin tatantanan. Sa loob na mahigit 2 dekada, nagsilbi siyang sumbungan ng bayan, investigador na walang kinikilingan. Ang investigador, hindi ako. Ang investigador ay kung ano ang ginagawa ng programa. Ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas. Bilang isa sa mga haligi ng GMA News and Public Affairs, iba't ibang documentary specials at programa ang ginawa ni Mike Enriquez. 2003, nang magtungo siya sa Iraq para i-cover ang nangyaring gyera. Kahit sa anong dako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanang nangyayari dito sa loob ng Iraq. Sa investigative special naman ng Bantay Kaban ng Bayan, siniyasat ang kontrobersyal na pork barrel scam noong 2013. Siya raw ang nasa likod ng mga questionabling NGO na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong pondo mula sa mga mambabatas. Pero paano nga ba naisagawa ang sinasabing pagungulimbat ng pondo mula sa Kaban ng Bayan? Kulang pa na mahigit 100,000 guro sa mga silid-aralan. Hindi rin niya tinantara ng problema sa edukasyon sa bansa sa documentary special na Report Card noong 2011. Kaya nga sa ibang lugar sa atin sa Pilipinas, Kasama si Ding Dong Dantes. Tinatayang 100 milyong piso ang nawawala sa ating bayan araw-araw dahil sa korupsyon. Sa programang Philippine Agenda, tinalakay din niya ang mga isyu ng bayan na kakaharapin ng susunod na magiging pinuno ng bansa. Pakipaliwanag nga sir, paano naging 83,000 o 95,000 ang bawat isang lampo? Tayong hapon, Luzon, Visayas at sa mga kapuso natin dito sa Mindanao. Isa rin siya sa mga matapang na nagtanong sa mga presidential ball sa Pilipinas Debates 2016. Maging mga tumatakbong senador, hindi niya pinaligtas sa maaanghang ng mga tanong sa GMA Senatorial Forum. Isang tanong, the Senatorial Forum. Ito po ang pagsasama-sama ng mga kandidato sa pagkasenador. Sasagutin nila ang mga pinakaimportanteng tanong ng bayan. Ang kanyang husay at galing, makailang ulit na pinarangalan sa loob at labas ng bansa. Kabilang na ang pagkakahirang sa kanya bilang Best News Presenter sa Asia. Pero isang parangal ang pinakatumatak daw sa kanya. Pinaka-memorable na award wala dito eh. Yung dinapitan ako ng isang nanay kasama yung kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki at sabi niya, "Sir, paki-shake nyo lang ang kamay, paki-kamayan nyo lang yung anak ko kasi umahangay siya po sa inyo at gusto niya maging katulad nyo." Yun ang pinaka na award. Ang trabaho natin ay walang hinahangad at wala namang hinihintay na balik eh. Kasama na mga award o mga papuri o kung ano man. Ito ay talagang puro lamang na serbisyong totoo. Sa loob na mahigit 5 dekada, nagsilbi siyang sumbungan ng bayan. Hindi namin kayo tatantanan. Investigador na walang kinilingan.
ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi. Ang kanyang legasiya, tunay na hindi matatawaran. Yung dedication niya sa trabaho, kung paano niya binubuhos ang lahat pagdating sa trabaho. Siguro yun yung isa sa mga hindi ko makakalimutan at iniwan niyang magandang example sa lahat dito na nakasama niya sa work. He can mix humor with news. Yung may kasamang pagpapatawa pero nandun pa rin yung integrity ng balita. No? And only Mike Enriquez can do that. No? Sasabi nga nila na kung si Mike Enriquez hindi tayo tatantanan, si Mike Enriquez hindi natin makakalimutan. Si Mike, ang legacy niya is magtrabaho ka nang wala kang wala kang question o wala kang reklamo. Sinet niya yung standard. Phenomenal si Mike. Di ba? Ang broadcast dati, magandang boses at mistiso. Binura ni Mike lahat yun. Binura ni Mike. Hindi natin alam na tatanggapin siya ng tao. It's the legacy nga of love for work and love for people. It's love yung pagmamahal. Siguro, perfect talaga kay Mike yung kapuso Wala ko alam na half-hearted lang ginawa niya. Lagi niyang tinatry na todo. Tapos meron siyang totoong pagmamahal sa mga tao. Meron siyang pagtingin sa mga tao. Ang trabaho sa media is really about helping people. At yung mga nagsasucceed daw, according to him, sa trabahong ito are those na yun ang intensyon, tumulong. Yun, I think yun ang, he gets it. Kasi personally, yun din ang tingin ko sa trabaho ko. So nung nabasa ko yun, sabi ko, ay salamat, Buma. Buma gets it. Na it's really about helping people. Gusto ko rin sabihin kay Buma na thank you. Kasi hindi rin madali lahat ng pinagdaanan namin. Thank you na hindi siya bumitaw. Thank you na kahit napagod na siguro siya o pinagod namin sa mga binigay naming assignment sa kanya. Pero ginawa niya pa rin. He delivered. And he gets it. That's Buma. He gets it. Bawal kay Buma yung dead air, bawal yon. Pati sa mga extra namin, kunwari, yung walang kinikilingan, walang pinoprotektan, ayaw niya yung magpo-post ka tapos sasalo ako. Gusto niya, hindi pa tapos yung last word niya, uumpisan ko na yung akin. Sa kanya, it's all about energy. Kaya yung energy na dinadala niya sa set, iba. Kahit nung nagkasakit na siya, iba. Like, kunwari, papasok siya, medyo, ilang taon na kami nagsama. So, alam ko kung medyo galing siyang dialysis, alam ko medyo mahina siya, pero pagharap niya ng camera, nagta-transform siya. Nagiging high energy siya. But it was very painful for me na makita siya yung recently. Kasi I think nasanay ko sa kanya na very high energy, malakas, parang ang parating niya sinasabi sa akin, partner, I'm in your corner. I have your back. Trust me. Ganun siya parate. Nakikita ko siya na parang he got weak. And then, after time, parang yung boses niya, parang it's not the same as before. Minsan nag-i-insist siya, hindi, kaya ko tumayo. Kahit na, ano lang, basta pag may maikling news piece, yan, mga isang sentence, dalawang sentence, but tatayo talaga siya. He was like that to the very end. Lola, 10 anak ninyo? Ay, kaya pala nakakalakad ba Mabuhay kayo at mabuhay si Bonifacio. I didn't even have the heart to tell him, magpahinga ka, Buma, kasi I know how much his work gave him joy. Parang doon niya nakukuha yung lakas niya to carry on. Para siyang, I don't know, parang yung work sa kanya,
Yun ang buhay niya talaga. But I know towards the end, he would say na ako yung buong buhay ko, prioritize ko yung trabaho. Kayo, prioritize niyo yung health. Huwag natin i-take for granted yung health. So he would always say that. Sana dyan sa langit, mas marami kang peanuts na makakain. Only peanuts for you in heaven. I hope you have a good time there. Pakibantayan nyo pa rin kami at ilabi kay Panginoon na bantayan kami, lalo na yung mga teams natin na nasusuong sa mahirap na mga coverage at para gawin lang kung anong tama lagi. Ang legacy ng isang Mike Enriquez, maybe he was someone, he was just really the total package, as I had said. Ang legacy niya is, he was just a friend to everyone. He was a true friend to everyone. Hindi kayo iwan sa ere. He was reliable, talagang masasandalan mo. He will tell you to your face kung may hindi tama. He will praise you to high heavens kung tama yung ginagawa mo. He will not judge you. He will just be there for you always. Walang sekreto, basta mahalin mo lang yung profesyon mo. Huwag kayong papasok sa isang profesyon na hindi nyo mahal. Ang Wonder Boy ng Santa Ana, Manila, ang Little Drummer Boy ng Lasal, ang Accidental Radio DJ, ang pinch-hitter sa news anchor. Sino mag-aakala magiging isang icon sa Philippine broadcast industry? Dahil sa kanyang hindi matatawarang dedikasyon, sipag, galing at serbisyong totoo. Ako si Mike Enriquez, ang inyong investigador. Hindi man natin muling maririnig ang kanyang boses, manatili siyang nakamarka sa ating puso at isipan. Maraming salamat, Sir Mike. Hanggang sa muli.